Gabi noong Abril 18, 2022 sa Caloocan City nang tuluyang mabago ang buhay ng sundalong si Sergeant Mariano Bardez, 31 anyos, matapos niyang matuklasan ang isang bagay na matagal na niyang kinatatakutan tungkol sa sarili niyang asawa. 4 na taon ng kasal si Mariano kay Police Staff Sergeant Patricia Isabel Bardez, 30 anyos, isang pulis na nakatalaga sa isang presinto sa Caloocan City. Sa unang tingin, maayos naman ang kanilang pagsasama. Pareho silang may trabaho, parehong nagseserbisyo sa bayan at sanay sa mahirap na schedule. Pero may isang malaking problema sa kanilang pagsasama. Dahil sundalo si Mariano, madalas siyang nadedestino sa ibang lugar. May mga pagkakataong ilang linggo o buwan siyang hindi nakakauwi. Minsan, sapat na ang isang maikling tawag o video call bago sila matulog para lang maramdaman nilang malapit pa rin sila sa isa't isa. Sanay na si Mariano sa ganitong buhay. Hanggang isang gabi, habang nasa duty siya at kakauwi lamang mula sa isang buong araw na trabaho, may nakita siyang mensahe mula sa matagal niyang kaibigan na si Roland Isandro Baluyot, 32 anyos. Magkababata sina Mariano at Roland. Lumaki silang magkakilala at ilang beses na ring nagtulungan sa mahihirap na sitwasyon. Kaya nang sabihin ni Roland na nakita niya si Patricia na pumasok sa isang motel kasama ang isang lalaki, hindi agad yun matanggap ni Mariano. Ayon kay Roland, nagtatrabaho siya malapit sa isang motel sa bahagi ng Caloocan. Doon niya unang nakita si Patricia. Hindi raw niya pinansin noong una dahil baka may ibang dahilan. Pero makalipas ang ilang araw, muli niya itong nakita sa parehong lugar at hindi nag-iisa. Kasama nito ang isang lalaki. Mas lalong naging mabigat ang sinabi ni Roland nang banggitin niyang ilang beses na niyang nakita ang dalawa. Hindi niya agad makumpirma kung sino ang lalaki, pero base sa itsura at kilos nito, posibleng isa rin itong pulis. Hindi alam ni Mariano kung ano ang dapat niyang isipin. Gusto niyang maniwala na may ibang paliwanag. Baka trabaho lang. Baka may kailangan silang pag-usapan. Baka nagkataon lang ang lahat. Pero sa isip niya, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Bakit kailangang pumasok sa motel? Kahit masakit ang narinig niya, hindi niya ipinakita kay Patricia na may alam na siya. Nang matapos ang duty niya, nakipag-usap pa rin siya sa asawa ng normal. Hindi niya ito hinarap at hindi rin niya agad tinanong tungkol sa lalaki. Sa halip, nagpatuloy siya sa pakikipag-ugnayan kay Roland. Humingi siya ng karagdagang impormasyon. Tinanong niya kung sigurado ba itong si Patricia ang nakita nito. Tinanong din niya kung ilang beses nang nangyari. Paulit-ulit na kinumpirma ni Roland ang nakita niya. Dahil dito, unti-unting nabuo sa isip ni Mariano ang isang plano. Umuwi. Kailangan niyang makita mismo ang nangyayari. Hindi niya gustong gumawa ng desisyon base lamang sa isang mensahe. Ayaw niyang sirain ang 4 na taong pagsasama dahil sa isang hinala. Pero habang tumatagal, mas lumalakas ang kutob niya. Makalipas ang ilang araw, nag-request si Mariano na umuwi para magbakasyon ng ilang linggo. Pinayagan naman siya ng kanilang unit. Nang makumpirma ang kanyang leave, sinabi niya kay Patricia na uuwi siya sa Caloocan para magkasama sila. Walang kakaibang reaksyon si Patricia. Makalipas ang ilang araw, nakauwi na si Mariano sa bahay nilang mag-asawa. Sa unang mga araw, normal ang lahat. Nagpahinga si Mariano mula sa pagod ng biyahe at trabaho. Nag-usap sila tungkol sa mga nangyari habang magkahiwalay sila. Kumain sila ng sabay at naglaan ng oras para sa isa't isa. Para bang walang problema. Nagkaroon pa sila ng pagkakataong mamasyal sa ibang lugar para sulitin ang bakasyon ni Mariano. Sa paningin ng ibang tao,
Parang ordinaryong mag-asawa lamang sila na masayang nagsasama matapos ang matagal na pagkakahiwalay. Pero sa loob ni Mariano, hindi nawawala ang hinala. Kapag tahimik ang gabi, bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Roland. Si Patricia, ang motel, ang lalaki, at ang paulit-ulit na pagkikita sa parehong lugar. Sinubukan niyang itulak sa isip ang lahat. Baka mali lang ang pagkakaintindi niya. Baka may trabaho talagang kailangang gawin si Patricia. Baka may ibang taong kamukha niya. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas nahihirapan siyang kumbinsihin ang sarili. Dumating ang gabi ng Abril 18, 2022. Tahimik sana ang gabi sa kanilang bahay nang biglang magpaalam si Patricia. May kailangan daw siyang puntahan sa presinto dahil may biglaang concern sa trabaho. Dati, hindi iyon kakaiba kay Mariano. Bilang pulis ang kanyang asawa, sanay na siya sa biglaang tawag at emergency sa trabaho. Ilang beses na rin itong umalis kahit gabi na. Pero ngayong may alam na siya, iba na ang pakiramdam. Habang naghahanda si Patricia, tahimik lamang siyang nakatingin. Wala siyang ipinakitang galit. Wala rin siyang sinabi tungkol sa kanyang hinala. Nang tuluyang umalis si Patricia sakay ng kanilang kotse, ilang sandali munang nanatili si Mariano sa bahay. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-message kay Roland. May kailangan siyang pabor. Hindi niya gustong gamitin ang sarili niyang motorsiklo dahil baka makilala ito ni Patricia. Kaya hiniling niyang mahiram ang motorsiklo ni Roland. Mabilis namang pumayag ang kanyang kaibigan. Habang hinihintay si Roland, napansin ni Mariano na hindi dala ni Patricia ang kanyang baril nang umalis. Sa halip na maging kampante, mas lalo siyang nabalisa. Sa sarili niyang isip, naisip niyang dalhin ang sarili niyang baril. Hindi niya iyon balak gamitin. Gusto lamang niyang magkaroon ng proteksyon sakaling may mangyari sa daan. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Roland sa napag-usapang lugar at iniabot ang motorsiklo. Walang mahabang paliwanag. Sumakay agad si Mariano at nagsimulang sumunod sa direksyong tinahak ng asawa. Malayo ang pagitan niya sa kotse ni Patricia. Siniguro niyang hindi ito mapapansin. Makalipas ang ilang minuto, nakita niya ang sasakyan. Hindi ito dumiretso sa presinto. Sa halip pumasok ito sa isang madilim na kanto sa isang residential area sa Caloocan. Huminto ang kotse sa isang madilim na bahagi sa likod ng isang apartment building. Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Mariano. Ipinark niya ang motorsiklo sa medyo malayong lugar at tahimik na naglakad papunta sa kotse. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niyang bumukas ang pinto. May lalaking lumapit at pumasok sa loob. Dahil madilim ang lugar, hindi niya makilala ang mukha nito. Hindi gumalaw si Mariano. Nanatili siyang nakatago at pinilit na kontrolin ang sarili. Ilang minuto siyang naghintay. Sa isip niya, umaasa pa rin siyang mali ang lahat. Pero habang lumilipas ang oras, napansin niyang bahagyang gumagalaw ang sasakyan. Sa puntong iyon, halos mawala na ang pag-asa niyang may ibang paliwanag pa. Dahan-dahang lumapit ng nakayuko at pagapang si Mariano sa kotse. Tahimik ang paligid at halos tanging mga ilaw mula sa ilang apartment lamang ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na kalsada. Ilang segundo siyang nakatago sa likod ng sasakyan habang pinagmamasdan ito. Hindi pa rin niya kayang tanggapin ang posibilidad na tama ang kanyang hinala. Pero nang mapansin niyang bahagyang gumagalaw ang loob ng sasakyan, tuluyan nang nawala ang pag-asang nagkakamali lamang siya. Lumapit siya at sinubukang buksan ang isang pinto. Hindi ito nakalock. Binuksan niya ito at sinindihan ang flashlight ng kanyang cellphone. Doon niya nakita ang kanyang asawa. Kasama nito ang isang lalaki.
Parehong nagulat sina Patricia at ang lalaki nang biglang bumukas ang pinto. Agad silang nagtakip at nagkagulo sa loob ng sasakyan. Para kay Mariano, parang huminto ang mundo niya ng ilang segundo. 4 na taon silang kasal. Ilang buwan siyang nagtitiis sa malayong assignment. Maraming pagkakataong hindi niya kasama ang kanyang asawa sa mahahalagang araw dahil kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin. At ngayon, nakita niya mismo ang bagay na matagal niyang kinatatakutan. Hindi na niya kinailangan ng karagdagang paliwanag para malaman kung bakit naroon ang dalawa. Naging mainit ang komprontasyon. Galit, sakit, at pagkadismaya ang nangingibabaw sa eksena. Hindi na napigilan ni Mariano ang kanyang emosyon matapos makita ang katotohanang pilit niyang iniiwasang paniwalaan. Pero mas lalong lumala ang sitwasyon nang makilala niya ang lalaking kasama ni Patricia. Siya pala si P.O. Dariel Monforte, 33 anyos, isang pulis na nakatalaga rin sa Caloocan. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Mariano na kumikilo si Dariel patungo sa kanyang baril. Hindi na malinaw sa isip ni Mariano ang sumunod na mga segundo. Sa halip na umatras at humingi ng tulong, nauwi ang komprontasyon sa putukan. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa madilim na lugar. Tinamaan sa ulo si Dariel at bumagsak sa loob ng sasakyan. Nanlamig si Patricia nang makita ang nangyari. Sa gitna ng takot at gulo, kinuha niya ang baril ni Dariel. Mabilis niyang hinarap si Mariano. Muli na namang umalingaw-ngaw ang isang putok. Tinamaan si Patricia sa dibdib. Bumagsak siya sa loob ng sasakyan. Pagkatapos noon, biglang nanahimik ang buong lugar. Parang nawala ang lahat ng ingay. Nakatayo lamang si Mariano habang nakatingin sa 2 taong ilang segundo lamang ang nakalipas ay buhay pa. Hindi niya agad na proseso ang nangyari. Ang taong pinuntahan niya para malaman ang katotohanan ay ang sarili niyang asawa. Ang lalaking matagal niyang pinaghihinalaan ay isa palang pulis. At ngayon, pareho na silang wala ng buhay. Unti-unting nanghina ang katawan ni Mariano. Napaupo siya malapit sa sasakyan habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya tinangka na tumakas. Hindi rin niya sinubukang itago ang nangyari. Sa halip, nanatili siya sa lugar at nagsimulang umiyak. Narinig ng ilang residente ng apartment ang magkakasunod na putok. May mga taong sumilip mula sa kanilang mga bintana, habang ang iba naman ay agad na tumawag sa mga awtoridad. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis. Agad nilang nakita ang 2 biktima at si Mariano na nananatili sa lugar. Isang motorsiklo ang nakita rin malapit sa pinangyarihan. Hindi lumaban si Mariano nang lapitan siya ng mga pulis. Isinama siya sa presinto upang kunin ang kanyang salaysay at imbestigahan ang buong pangyayari. Dahil parehong pulis at sundalo ang sangkot, naging masinsinan ang imbestigasyon. Kinuhanan ng mga investigador ng ebidensya ang lugar, sinuri ang mga armas, at kinolekta ang mga posibleng record at testimonya ng mga nakakita sa pangyayari. Nakipag-ugnayan din sila kay Roland na siyang nagbigay kay Mariano ng motorsiklo noong gabing yon. Sa investigasyon, lumabas na matagal nang may problema sa relasyon ni Mariano at Patricia. Lumabas din ang impormasyon tungkol sa mga naunang pagkikita ni Patricia at Dariel. Ngunit kahit may pagtataksil na nangyari, hindi iyon nangangahulugang legal o tama ang naging tugon ni Mariano. Dinala siya sa kustudiya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isinailalim din sa mga kaukulang proseso ang mga ebidensya upang malaman kung paano eksaktong nagsimula at nauwi sa putukan ang komprontasyon. Sa huli, sa pag-aaral ng mga pangyayari at sa ilalim ng umiiral na batas, lumabas na ang ginawa ni Mariano ay hindi maituturing na ganap na makatwiran upang makaiwas sa pananagutan sa krimen.
Gayunman, kinilala ng hukuman ang bigat ng emosyonal na provokasyon at ang mga natatanging kalagayan ng insidente. Dahil dito, sa halip na makulong ng mahabang panahon, si Mariano ay hinatulan ng destyero, isang parusang nagbabawal sa kanya na manatili o pumasok sa loob ng itinakdang distansya mula sa mga lugar kung saan maaaring manirahan ang mga kamag-anak ng mga biktima at sa ilang sensitibong lugar na itinakda ng korte. Ibig sabihin, hindi siya ikinulong, ngunit pinalayas at pinagbabawalang manirahan malapit sa mga lugar na may kaugnayan sa mga nasawi. Sa mga sumunod na araw, hinarap ni Mariano ang mabigat na resulta ng kanyang ginawa. Hindi na niya maibabalik ang buhay ng kanyang asawa. At higit sa lahat, hindi na niya mababago ang gabing iyon. Kahit may pagtataksil na nag-udyok sa kanyang galit at sakit, hindi iyon naging dahilan para mawala ang pananagutan sa nangyari. Hindi naging mahalaga sa huli kung sino ang unang nagtaksil. Hindi rin naging mahalaga kung gaano kasakit ang natuklasan niya. Sa isang iglap, ang isang problemang maaring pag-usapan, paglayuan, o idaan sa legal na proseso ay nauwi sa dalawang pagkamatay at isang buhay na tuluyang nasira. Ang pinakamabigat na aral sa nangyari ay simple. Kapag galit at selos ang nangingibabaw, madaling gumawa ng desisyong hindi na mababawi. Ang pagtataksil ay maaaring makasira ng isang relasyon, pero ang dahas ay maaaring makasira ng maraming buhay ng sabay-sabay. Kung may matinding problema sa pagsasama, mas ligtas na humingi ng tulong, lumayo muna sa sitwasyon o dumaan sa legal na proseso kaysa hayaang emosyon ang magdesisyon. Dahil para kay Mariano, nakuha nga niya ang katotohanang matagal niyang hinahanap. Pero kapalit nito ang dalawang buhay, isang nasirang pamilya at isang kinabukasang hindi na kailanman magiging katulad ng dati.